ang buhay ng isang overseas Filipino worker. Kahit kasi mawalay sa pamilya at malayo sa kanila tuwing Pasko, ang mahalaga ay may maipundar para sa kanilang magandang kinabukasan. Ito ang kwento ng pagsubok at pagsulong ng mga OFW sa report ni Angela Babad. 27 taon nang nagtatrabaho bilang seaman o marino si Ariel Malata. Kwento niya, ang kanyang ama noon na isang jeepney driver. Kung kaya naman pinili niya ang pagiging marino para mapunan ang pinansyal na pangangailangan ng kanyang pamilya. Straight from the point is because of para kumita ng malaki. Kahit sinong marino, ganyan ang talagang dream na kumita ng malaki para magkaroon na makapundar ng bahay, lupa, puhunan sa negosyo, mga ganun. Anya, ang pinakamalaking hamon ng pagiging OFW ay hindi ang hirap ng trabaho, kundi ang mawalay sa pamilya sa mga panahon ng problema at lalo na sa tuwing panahon ng Kapaskuhan. Pag may problema sa bahay, wala kang magawa. Malayo. Yung hanggang ka na lang, yung sige, ganito lang gawin niyo. Pero yung dapat na ikaw na tatay ang gagawa, wala kang magawa kasi wala ka dun eh. So, mabigat din yung ganun. Dahil malayo ka, yung number one mo na kalaban talaga yung yung longingness na kasama mo sila, especially ngayon, holiday season, Christmas season. Kwento niya, ngayong 2025 ang unang beses na makakasama niya ang kanyang anak para ipagdiriwang ang kaarawan nito at ang Kapaskuhan. Ngayon, okay na kasi may internet na on board. Pero dati, we have to wait for letters. Kung saan perto may sulat, doon masaya kami. Pag wala kang sulat, matamlay ka. Ako nga, simula nung pinanganak yung anak ko, ngayon lang ako magki-Christmas, sinadya ko pa na hindi ako bumalik. So, malaki na anak ko, ngayon lang kami magsama ulit for mag-Christmas after how many years. Anya, ang pinakamasayang alaala ng mga OFW ay ang pag-uwi sa bansa. Kahit sinong marino, tatanungin nyo, ang pinaka-happiest moment ay yung pauwi ka na ng Pilipinas. Yung happiness mo, grabe, grabe. Talaga, kahit buong flight, hindi ka matulog, masaya ka pa rin. Then, pagdating mo nandun, yung wife mo, yung anak mo, iba yung happiness. Kaya naman payo ni Ariel sa kanyang mga kapwa marino ay planuhing maigi ang paggastos sa perang pinaghirapan para kapag panahon ng tumigil sa pagtatrabaho ay mas magiging madali ito. Mensahe ni Ariel sa kanyang mga kapwa marino at OFW. To my fellow seafarers, if you're spending Christmas abroad, on board or on shore, don't forget to pray. And of course, paglakasan din yung loob. Alam ko, ang Christmas sa abroad is not the same as Christmas at home. So, enjoy lang, tiis-tiis lang, pray na lang din. Hindi madali ang pinagdadaanan ng mga marino o ng mga OFW sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Pero gaya ni Ariel, patuloy ang kanilang pagpupursige, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang pamilya at para sa pangarap na hindi na sila muling magkakawalay pa. Para sa PRTV Year End Report, ako si Angela Babad, nagseserbisyo para sa Pilipino.